Nagmamakto na lumabas ng kubo si Sandra dahil sa sobrang pagkainis niya kay Leonardo. Sumalampak siya sa damuhan at saka tumanaw sa malayo. Nangahaba ang nguso niya. Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang pamumula ng buong mukha dahil sa pagkapahiya. First time nangyaring napahiya siya ng ganon. Come on, wag kang childish. Parang yun lang eh. Boses yon ni Leonardo mula sa kanyang likuran. Ginaya pa talaga nito ang tono ni Sandra nang sabihin niya yun kagabi. Lahat naman ng tao nagfa-fart, it's normal. Wala sanang balak si Sandra ang pansinin ng binata kung hindi lamang niya nalanghapang masarap na pagkain dala nito nang maupo ito sa tabi niya. Lalo niyang naramdaman ang pagkalamang sikmura at bigla siyang natakam. Naparunok ng ilapag nito yon sa harapan niya mismo. Huwag kang kumain dito kung mangingit ka lang naman. Nakasimangon tareklamo ng dalaga sa pag-aakala na solo yon kakainin ni Leonardo. Kumain ka na. Sa halip ay sagot nito. Saka lang niya napansin 2 pinggan nga pala ang dala nito. Pati yung mga kutsara tinidor pandalawahang tao rin. Hindi ka pa raw nag-aalmusal nang umalis ka ng orphanage, sabi ni Sister Nora. Kaya duman ako ng resto at umorder para dalhan ka. Tumaas ang kiling ni Sandra na mag-angat siya rito ng mukha. Ano yan? Pampalubag loob? Pagkatapos mo kong iwan sa orphanage? I'm sorry, that won't happen again. Malapad ang ngiting sabi nito at saka nilagyan ng pagkain ng pinggan na para kay Sandra. Pinagtataka naman ng dalaga ang kakaibang sigla na nakikita niya sa binata ngayon. She wanted to ask him but she was really hungry. Di niya na natanggihan ang pagkain nilapag ni Leonardo sa harapan niya. Pork chop ang isa sa mga ulam na dala ni Leonardo kaya medyo nahirapan si Sandra sa paghiwa nun. Lalo't hindi maayos ang pagkakaupo niya. Muntik na yung tumalsik. Mabuti na lang maagap sa pagtulong sa kanya ang binata. Ako na, presenta nito bigla. Nagulat pa ang dalaga nang dumikit ang braso nito sa kanya at nahawakan ng kamay niya nung agawin nitong kutsara at tinidor. Hindi mapigilan ni Sandra na palihim pagmasdan si Leonardo habang inihimay nito ang pork chop. Ramdam niya na may kakaibang dulot sa puso niya ang ginagawa nito, ngunit natatakot siyang aminin yon. Hindi nga niya alam kung bakit ganado pa siyang kumain kahit inis na siya sa katabi. Wala talagang nangyari sa amin ni Mary Rose, believe me. Out of the blue paliwanag ni Leonardo habang ganado pa rin tong kumakain tulad ni Sandra. She stilled. But parang big deal sa binata na maniwala siya sa sinasabi nito. Okay, I admit na there's a time na nahahalata akong nagpapapansin siya sa akin. Dagdag pa nito kahit di naman siya kumikibo. Pero wala talaga akong balak patulan siya kahit anong mangyari. Seryoso ko sa rules ko hanggang sa dumating ka? She scoffed. Ako pa talaga ang pinagluloko mo. Eh sino pala may gawa ng kiss mark ni Mary Rose sa dibdib niya? Nakita ko yon, so don't deny it. Aba malay ko. Basta sure ako na walang nangyari sa amin. I know myself. Kahit lasing alam ko pa rin ang nangyayari sa paligid. Isa ako sa mga lalaking mahirap pikutin. Pagmamalaki pa nito. Sus, kaya pala kilig na kilig siyang lumabas ng bahay mo. Patuloy ni Sandra. Walang ideya na nag-iiba na ang tono niya sa pandinig ni Leonardo kaya napapangiti itong lalo. Sulit na sulit nga raw kahit may hangover siya. Hindi ko nakasalanan kung kinilig siya sa akin. Basta malinis ang konsensya ko kahit nagkaharap kami ulit. Nakangising paliwanag nito at tumarap pa sa kanya habang nanunodyo ang mga mata. Nagsiselos ka sa sekretary ko, no? Aminin mo na. She glared at him. And why would I be jealous? Boyfriend ba kita? Hindi, pero may gusto ka sa akin kaya nagmamaktol ka ng ganyan. And then he winked at her. Conceited. Hinampas niya ang balikat ni Leonardo pero natawa lang ito. Sige na, kumain ka na. May pupuntahan tayo pagkatapos. Kapag kuwan utos ito sa kanya bago maling umayos ng upo para harapin ang pagkain. At saan naman tayo pupunta? Isa-salvage mo ko? Sa tingin mo talaga kaya ko mag-salvage ng kasing ganda mo? Ngumiti ito bago kumagat ng pork chop. Lalahian na lang kita kaysa masayang ang ganda mo. Nalaki ang mga mata ni Sandra. At kung nakaharap lang siya sa salamin, sigurado, makikita niyang nagmalakamatis na naman ang mukha niya. Mamaya'y nagulat siya nang subuan siya ni Leonardo ng pork chop na nakatusok sa tentor nito. Naramdaman ng dalagang lalo pa siyang nag-blush dahil sa inaakto ng binata. Ano kayo meron sa pork at bigla to naging sweet sa kanya? Ayoko, kaya kong kumain mag-isa. Mumuso siya at tumusok din ng pork chop gamit ang sariling tinidor. This is part of my apology dahil iniwan kita sa orphanage kagabi.
Di naman big deal sa akin yun eh. Naiinis lang ako kasi ang sabi mo, kaya mo ko ilalabas para makabisado ko tong farm. And I really did. Ngayon alam mo nang may orphanage din dito sa loob ng farm. Anito sa tono ng angatwiran. Pati tong favorite tambayan ko, natuntun mo na rin. Sa bagay, may punto naman si Leonardo, pero di lang siya sumagot. Ako na lang subuan mo. Kapag kuwan ay paglalambing nito sa kanya. Tinignan niya to na masama. Bakit? Baldado ka ba? I'm 99% physically okay. Kaya ko na 10 rounds sa magdamag lang eh. Biro nito pero nag-blush pa si Sandra na magets niya ang tinutukoy nito. Pero hindi ka ba nagsusorry sa pambibitin mo sa akin kagabi? Ngayon ka na lang bumawi. Gusto sanang sabihin ni Sandra na babawi naman talaga siya, pero tumanggi lamang ito. Ngunit ewan at napapayag siya ng binata sa kalokohan nito. Magkasalubong ang mga kilay na tumusok ulit siya ng pork chop sa tinidor at saka yon inilapit sa bibig ni Leonardo. At ang kumag, feel na feel ang pagsubo niya. Pumikit pa talaga to habang ninanamnam ang pagkain nasa bibig. Bakit ganun? Mas masarap yung pork chop mo. Komento nito habang umunguya. Inirapan lang to ng dalaga dahil namang binubola lamang siya nito. Nakasimangot pa rin si Sandra habang inuubos ang pagkain na nalagay uli ni Leonardo sa pinggan niya. Ngunit nang magsimulang mabusog ay naramdaman niya. Unti-unti nang umaayos ang mood niya. Nakangiti pa nga siya na matapos siya at napansin niya, pati ang lalaking katabi ngingiti-ngiti rin. Mukhang may ceasefire na naman sa pagitan nila. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ni Sandra kay Leonardo habang sabay silang naglalakad pababa ng burol. Ngunit sa ibang direksyon sila patungo at hindi pabalik sa farm. Pero hindi siya nagrereklamo kahit puro mga damo ang nadaraanan nila. Nagtataka lang talaga siya kung saan siya dadalhin nitong boss niya. Kanina pa niya to tinatanong pero di naman sumasagot ng maayos. You'll know? Kinuha nito ang kamay niya na makarating sila sa medyo pababang daan at medyo madulas. Napatingin na lang si Sandra sa mga kamay nilang dalawa nang pagsalikupin nito ang kanilang mga daliri. Wala ka namang gagawing masama sa akin, no? Natatawang bumaling sa kanya ang gwapong mukha ng binata. Alam mo, paminsan-minsan, kailangan mo rin magtiwala sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag puro duda. I can do that, pero di sa tulad mo. Leonardo just laughed softly. Ngunit naramdaman niyang pinisil nito ang palad niya. Ito ang dahilan kung ba't mas gusto kong manirahan dito sa bukid kaysa sa syudad. Maya-maya ay sabi nito nang mapatingala to sa kalangitan. Curious na sinundan niyo ng tingin ng dalaga. Kahit siya ay namangharin na makita niyang isang grupo ng ibon, sama-sama nagliliparan. Tapos sobrang aliwalas pa ng kalangitan. Wow! Di napigilang bulalas ng dalaga. Kung alam lang niyang ganito kaganda ang view sa bukid, baka matagal na siyang umalis ng city. Nung bata pa ako, sa syudad din kami nakatira. Lumipat kami rito nang mamatay ang lolo namin. Hanggang dito na rin namatay mga magulang ko at ang kumupkop sa akin. Pati na rin nag-iisang anak nila na tinuturing ko na ring tunay na kapatid. Biglang lumamlam ang mga mata ni Sandra nang mabakas ang lungkot sa boses ni Leonardo habang nagkukwento ito. How about your real parents? Kilala mo ba sila? I mean, ilang taon ka nang maulila? Puno ng lungkot na nagbaba ng tingin ng binata. Baby pa lang ako na mamatay sa car accident ang totoong parents ko. Sinwerte lang akong makaligtas. At dahil wala akong kamag-anak na gustong kumupkup sa akin, dinala ako sa orphanage. Di yan napigilan na makaramdam ng awa kay Leonardo. Natagpuan na lang ang sariling kamay, tumatapik sa balikat nito. Okay lang yun. Mukhang okay naman ang pamilyang umampon sa'yo. Ubod ng tamis ngumiti sa kanyang binata. Ikaw, tell me your story. Umawang ang labi ni Sandra na makarating sila sa kabilang bahagi ng burol kung saan may maliit na lake. Wow! Namamanghang bulala si Sandra habang nililibot ang tingin sa buong lugar. Naroon na sa napakalinis at mapayapang tubig. Kung private property na yon, ang kubo na yon, ibig sabihin. Sa'yo na rin ang lugar na to? Amused na baling niya kay Leonardo na nakatayo sa tabi niya. Tumango ito, pero pamana lang sa akin. Matipid lang ang sagot nito at ramdam ng dalaga na parang wala itong balak na sabihin kung sino ang nagpamana rito kahit di niya na inuusisa pa ang tungkol doon. You're so lucky. All my life, I have never seen a lake this beautiful.
Pumikit pa si Sandra para lang namnamin ang malamig at sariwang hangin na humahampas sa kanyang makinis na mukha. Nakaka-fresh ng pakiramdam. Nakaramdam siyang nakatitig sa kanya si Leonardo kaya't mabilis siyang nagmulat muli. Why? He looked at her smiling. Natutuwa lang akong marinig na nagustuhan mo tong lugar na to. Favorite place ko kasi to eh. Nakapamulsang humarap ito kay Sandra. Gamit ng isang kamay ay hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha dahil nalilipad-lipad ng hangin. At sa manimala ka man o hindi, ikaw pa lang ang babaeng dinala ko rito. Naparunok si Sandra sa sinabi ng binata. Ano ang ibig sabihin nito? O dapat ba niya itong paniwalaan? Hindi mo naman ako isinama? Ako ang kusang pumunta rito. Katwiran niya para labanan ng puso niya na bumilis na naman ang tibok dahil sa kakaibang sweetness na pinapakita sa kanya ni Leonardo ngayon. Hindi siya sanay. A soft smile appeared on his lips, but still, ako pa rin ang nagdala sa iyo rito sa lugar na to. Di mo naman malalaman ang tungkol dito sa lawa kung di dahil sa akin, di ba? Fine, she simply frowned. Pero sa totoo lang, may kakaibang kilig sa puso niya ng mga sandaling iyon. Bakit kaya? Mahinang natawa lang si Leonardo at saka pinisil ang pisngi niya. Sige na, magkwento ka na tungkol sa sarili mo. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi naman tayo close. Tinawanan lang ulit siya nito. Wala lang, para maiba naman. Ilang araw na tayo magkasama na puro away lang tayo. Hindi ka ba nagsasawa? Hindi siya kumibo. Gusto niyang sabihin dito na hindi ang makipagtalo, hindi niya pagsasawaan. Na masaya pa nga siya kapag nakikipag-away. Naranam niyang siyang panalo palagi. Pero di niya yun kayang sabihin kay Leonardo. Siguro dahil sa mga naging away nila, hindi naman si Sandra lagi ang panalo. Nabasa mo naman ang resume ko. Nakalagay doon ang personal info ko. Palusot ni Sandra at saka umalis sa tabi ng binata. Bumaba pa siya ng kaunti para mas mapalapit pa siya sa lake. Basahin mo na lang ulit if you really want to know me. Hinabol siya ni Leonardo at maagap na hinawakan sa kamay nang muntik na siyang madulas. Be careful! Anito at saka siya hinila palapit sa dibdib nito. Lalang bumilis ang tibok ng puso ni Sandra nang yumakap sa likod niya ang isang braso nito. Your heart is beating so fast. Natakot ka ba? Nagtatakang tanong nito nang maramdaman ang kalabog sa dibdib niya. Sandra did not reply. Kasi kahit siya man hindi rin alam kung para saan yun. Nag-iwas lang siya ng tingin at bahagyang lumayo dito. Siguro nga natakot ako. Natatakot akong mapalapit sa'yo. Anang isip ni Sandra pagkatapos niyang nakawan ng tingin si Leonardo na nakatanaw na sa lake. I should not get near you from the start, Leo. Kahit asat puso tayo this past few days, parang hindi na kumpletong araw ko. Pag wala ka sa tabi ko, kaya mas mabuti nga sigurong iwasan na lang kita kaysa tuluyang masanay ako na kasama ka palagi. Pero mukhang huli na. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila ni Leonardo nang maupo sila sa damuhan habang pinagmamasdan pa rin ang lawa. Parang walang kasawaan ang mga mata ni Sandra. Kung pwede lang, doon na lang siya manirahan sa lugar na yon. Pinakiramdaman niya si Leonardo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Katulad niya, tahimik lang din to, pero nahuhuli niyang panakanakang sumusulap sa kanya. Bakit ang tahimik mo? Di nakapagpigil na tanong niya rito kapag kuwan. Nakalunok ka ba ng butterfly? Biro niya at tiningala ang makakuring na paru-parong nagliliparan sa kanilang uluhan. Ikaw talaga? Natatawang umiling lang si Leonardo. Wala naman akong maisip na sabihin. Ayaw mo rin naman magkwento tungkol sa buhay mo. Di naman kasi interesting ang buhay ko eh. Mabobore ka lang at aantukin. But I find you so interesting. Get nito. Kaya magkwento ka na, please. Kahit ka napaka-boring ang buhay mo, hindi kita tutulugan. Promise. Natawa si Sandra nang itaas pa nito ang kanang kamay na para bang nangangako talaga. Just ask me na lang. Then, susubukan kong sagutin. But I can't promise na sasagutin kong lahat, okay? I still don't trust you. Aniya na kinatawa lang ng binata. Kunwari nag-isip muna to bago humarap muli sa kanya. Sa Manila ka lang ba talaga nag-aral mula grade school? Kumunot ang noo ni Sandra. Yun ang nakalagay sa resume ko, di ba? Curious lang ako, he shrugged. Nakalagay kasi doon pure Filipino ka, pero paminsan-minsan naka-Italian accent ka. Kahit matagal na nirahan sa Italy si Sandra, hindi pa rin naman niya nakakalimutan ang sariling lengguwahe.
Pati nga accent niya, Filipino pa rin. Kaya lang paminsan-minsan hahawa pa rin talaga siya sa mga nakakasalimuhan niyang Italian. Sa bagay, hindi niya naman talaga totally maitatago ang pagkakaroon ng dugong Italian. Dahil kitang-kita naman yon sa mukha niya. At wala rin siyang balak na sabihin kay Leonardo ang tungkol sa bagay na yon. Gayunman, narinig na lang ni Sandra ang sariling nagkukwento na. Ang totoo niyan, naghiwalay yung parents ko nung bata pa ako. Isang Filipino-Italian ng mommy ko kaya't inuwi niya ako sa Italy after kong gumraduate sa grade school. Aniya sa tono nagkukwento. Doon na kami nanirahan since then. Kasama namin si Lola. Doon na rin ako nag-aral ng high school but you lost your mom when you were in college. Kaya umuwi ka ng Pinas sa piling ng daddy mo. Mahinang tugtong ni Leonardo na lalong kinakunot ng noon niya. How did you know? Sinabi mo kahapon na nasa orphanage tayo. He looked deep into her eyes. Kahit di mo sabihin sa akin ng buong kwento, nahulaan ko nang nangyari. Manghuhula ka ba o writer? Kunwari, inirapan niya to. Kasi ang galing mo manghula at tumugtong ng kwento eh. She pouted. Pero gano'n na nga, no choice ako kundi iwan si Lola sa Italy at sumama rito kay Dad. Pero promise ko sa sarili ko, babalik ako doon. Babalikan ko si Lola. Kaya nga pumayag ako tapon ako ni Daddy sa liblib na lugar na to eh. Kasi gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko mabuhay nang wala siya. In that case, hopeful akong papayagan niya na akong bumalik sa pader ni Lola. Humapde ang lalamunan ni Sandra dahil sa pagpipigil na umiyak nang maalala na naman ang kanyang abuela. Kumikirot na naman ang puso niya sa labis na pangulila. Nadala siya ng kanyang emosyon kaya di na niya alintana kung sa pamamagitan ng pagkukwento magkakaroon ng ideya si Leonardo sa totoong pagkakakilanlan niya. Tuloy-tuloy na nakwento ni Sandra ang buhay niya sa binata and she did not know why. Siguro dahil ngayon lang siya nakatagpo ng taong willing makinig sa mga totoong pinagdaanan niya sa buhay. At kahit asa't pusa man silang dalawa, ramdam niya, hindi siya nito huhusgahan katulad ng ibang tao. Lalo na yung mga tunay na kakilala sa isang Micaela Cassandra Mondragon. Pati nga tungkol sa pagiging biktima niya noon ng bullying, di na malayo ni Sandra na ikwento niya rin ng buong buo kay Leonardo. Sumunga ang magkahalong kuryosidad at simpatya sa mata ng binata. Talaga? Parang di ka panipaniwala naging biktima ka ng bullying na isang kagaya mo. Kasi bully din ako. May sarkasmo sa boses na sabi ni Sandra. Kaya nga ako naging arugante ng ganito kasi I've been through a lot eh. Ayoko maranasan ulit yung ituturing akong parang isang salot sa mundo. Kasampa-sampa kaya yon. Kinagat ni Sandra ang ibabang labi dahil nararamdaman niya na naikip na naman ang dibdib niya at nabubuhay ang galit sa puso niya sa parteng yon na nakaraan niya. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit kahit anong gawin mo hindi talaga ako magpapatalo. Now I know. Komento nito habang titig na titig sa kanya. Hindi mo alam. Alam mo lang yung kwento ko pero wala kang ideya sa paghihirap ko noon bilang isang bullying victim. Kung ilang taon akong natutulog na umiiyak at nanginginig sa takot na parang ayoko na lang magising kasi alam kong ganun lang ulit ang mangyayari sa akin. Kung ilang beses ako nag-attempt mag-suicide kasi hindi ko na talaga kaya eh. Lalo na nung pinagloran ako ng crush ko noon. Isa yon sa pinaka-worst na nangyari sa akin na hanggang ngayon kapag naalala ko, nanginginig pa rin ako sa galit at pagkapahiya. Nang maramdaman ni Sandra ang pagpatak ng luha niya, dali-dali siyang tumayo at naglakad palayo kay Leonardo. Ayaw niya makita siya nito na umiiyak. Never. Cassandra! Malakas sa tawag nito sa kanya nang tuloy na siya nakabalik dahil sa ilang araw ng pagkakakilala nilang dalawa. Ngayon lang yata siya tinawag ni Leonardo na sa pangalan niya at sa pangalawang pagkakataon, pangalan pa talaga niya na walang ibang tumatawag sa kanya ng ganon, maliban lang sa kanyang ina at lola. And she admit na may kakaibang hatid yon sa puso niya. Hey, saan ka pupunta? Tumakbo to kaya't para sundan siya. Pero lalo lang binilisan ni Sandra ang paglalakad palayo sa binata nang muling na malisbis ang kanyang mga luha dahil feeling niya, lalo niyang namimiss ang yumaong ina at ang kanyang lola dahil sa paraan ng pagtawag ni Leonardo sa kanyang pangalan. Stop following me! Malakas na sigaw niya rito nang lingonin niya sandali at nakita niya na di pa rin to tumitigil sa paghabol sa kanya. She is worried na baka makita nitong pag-iyak niya at tuksohin pa siya. I said stop following me or else mag-aaway na naman tayong dalawa. Singal ulit ni Sandra nang hindi lumilingon at narinig lang niya ang papalapit na mga yapak nito. Then stop running.
Ganting sigaw ni Leonardo na may bahid ng pag-aalala. Baka madapa ka pa eh. Hihinto lang ako kung mangangako ka na hindi mo na ako susundan. At kung mauna ka nang umuwi, susunod na lang ako. Ayaw patalong sagot ni Sandra. Kung bakit kasi ayaw pa rin tumigil sa pagdaloy ang mainit na tubig mula sa kanyang mga mata, na parang lahat ng naipon na galit, lungkot at pangulila sa puso niya, sumabog na, kaya hindi niya magawang pigilan. Okay. Maya-maya'y naramdaman ni Sandra na parang tumigil na ang paghabol sa kanyang binata dahil uminto ang mga yapak nito sa di kalayuan. Bago pa man siya makarating sa kubong pinanggalingan nila kanina, basta wag mong kalilimutang ikamusta ko sa kaibigan kong Kapre kapag nakita kayo mamaya. Nalaki ang mata ng dalaga nang marinig niya yon. Ramdam niya na agad siyang tinayuan ng balahibo at mabilis pa sa 4:00, pumihit siya paharap kay Leonardo at tumakbo papunta rito. Anong sinabi mo? May kapre dito? Nahintakutang bulalas ng dalaga, sabay kapit ng braso nito, tsaka luminga sa paligid. Noon lang niya napansin na malaking puno ng akasya sa hindi kalayuan at di niya alam kung bakit lalo siyang kinilabutan dahil sa mayayabong na dahon noon na para bang wala doon ay may mga matang nakatitig sa kanya. O baka naman, guni-guni lamang yun ni Sandra dahil isa talaga sa mga kinatatakutan niya ay mga engkanto at kapre. Madalas kasi yung kikwento sa kanya noon ang yaya nito noong bata pa lamang siya. Di naman talaga siya totally naniniwala sa existence ng mga to kaya lang napakagaling kasing storyteller ng yaya niyang iyon na hanggang ngayong malaki na si Sandra, nakatatak pa rin sa isipan niya ang nakakatakot itong kwento. Seryoso, takot ka sa kapre? Tawang-tawang wika ni Leonardo kapag kuwan. Habang bakas ang pagkaaliw sa mga mata nito na nakatitig sa mukha ni Sandra. Nang maalala ni Sandra ang luhaan pala siya, mabilis siya nagtakip ng mukha upang itago yon sa kaharap. Stop looking! Mataring nasita niya rito habang nakatakip pa rin ang palad sa mukha. Bakit naman? Amused nitong tanong. Kasi ayoko makita mo na umiiyak ako. Di na napigilan pa ng dalaga na aminin iyon. Namihasa na yata siya nagsasabi dito ng totoo tungkol sa buhay at sa damdamin niya. Bakit nga? Kasi tatawanan mo ko. Pahiyaw na sagot ni Sandra at nagsimula na naman siyang mainis kay Leonardo dahil ramdam niya na parang gusto na nga nitong batawa talaga. I know iisipin mo mahina ako kasi umiiyak ako. Hindi ako titingin, promise. Tanggalin mo na yung palad mo sa mukha mo. Sa ibang direksyon na nga ito nakatingin at tinas sa mukha niya pero halata naman sa labi nito ang pigil na tawa. I know you're laughing. Sama talaga ng ugali mo. She murmured. Di naman ako tumatawa kasi umiyak ka. Naaliw lang ako sa kakitan mo. Katwiran nito dahilan para mag-blush ang dalaga and besides, walang masama sa pag-iyak. Nakakatulong nga yun para gumaan ang pakiramdam mo. Di rin kita huhusgahan kung yun ang inaakala mo. Kasi para sa akin, di ka hinaan ng luha. Nagpapatunay lang yun na hindi ba tong puso mo. I don't believe you. I know. Tinatawanan mo ko deep inside. Gate ni Sandra kahit ramdam niya ang sincere nito. Di sumagot si Leonardo. Sa halip, kinabig lang siya nito at niyakap na mahigpit. Di talaga to tumingin sa mukha niya para siguro hindi na siya mailang. Ano, okay ka na ba? Kailangan mo na ba ng tulong sa pagpunas ng mga luha mo? Si Sandra naman ngayon ang di agad nakaimik dahil aminado siya. Sa simpleng pagyakap na ng binata nakaramdam siya ng unti-unti. Naging okay yung pakiramdam niya. I don't need anyone's help. May bahid ng pagsungit pa rin sagot niya at tuluyan niyang tiniyo ang sariling luha dahil sa pride niya. Lalo na kung tulong galing sa'yo. He just laughed softly bago halikan ang tuktok ng kanyang ulo at naglulot yon ng kakaibang pintig sa puso ni Sandra. Di lang ngayon kayang aminin sa sarili sa takot na baka magkamali na naman siya ng tang pagkakatiwalaan. Lumayo ka nga sa akin, I can't breathe. Tinulak niya tong bahagya at saka umatras palayo rito. Tsaka amoy pawis ang t-shirt mo. Yuck! Pagsasinungaling niya dahil ang totoo ang bango-bango pa rin kahit pinagpawisan na. Amoy gwapo pa rin. Ngayon ka pa nagreklamo. Kailan pinamunas mo na sa sipon tong t-shirt ko? Nangiting biro nito kay Sandra sabay turo ng nguso sa damit. Pinamulahan ang mukha ang dalaga na makitang basa ngayon pero sa pagkakaalam niya luha yun at hindi sipon. Sino ba kasi nagsabi sa'yo yakapin mo ko? Inis na hinampas ito sa dibdib. Pero di pinatulan ni Leonardo ang pagtataray na naman niya.
Imbes niyakap ulit siya nito at bumulong sa bunbunan niya. Simula ngayon wala nang mambubuli sa'yo, Cassandra. I am here to protect you, always.